Ako po si Attorney Rina Seco. Ako naman po si Attorney Kang. Para sa DZRH, Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dos compañeras. Takin mo yun, 9 na. Oo nga. 9-9-24. Tapos, syempre, Berna, di Oo, ba? pero hindi natin masyadong naririnig yung mga bear songs. Yung mga Christmas Oo, songs. kasi ang ngayon, Attorney Cam, ang pinakikinggan natin ay Ay, kaliwat ka ng hearing, no? Diyan sa Kongreso at sa Senado. And of course, ang mga balita patungkol sa, ano ba ito, surrender at pagkahuli kay Apollo Kibuloy. Dos compañeras. Pero maghapon na po yan tinatalakay ng ating mga kasamahan sa industriya, hindi lang kasamahan dito sa DZRH. Kaya naman, tatalakayin po natin ay patungkol sa mga problemang legal at malapit sa ating puso at sa ating sikmura ang usapin patungkol sa lupa. Hindi naman tayo kumakain ng lupa, pero Tayo po ay ililibing sa lupa. ang ating pinagkukunan, Yes. no, kadalasan ay pinagkukunan ng ating ikinabubuhay, lalo na sa mga lalawigan, Attorney Cam, ay ang lupa, no, lupain, no? Either tayo nagtatanim o nagpaparenta, no, or kung ano man ang mga activities. And of course, ang ating mga tinitirhan ay syempre sa lupa. Kahit ikaw ay magkondo, may lupa pa din na involved, di ba? Dos compañeras. Kaya naman tatalakayin po natin ngayon, no? Mababawi pa ba ng gobyerno ang lupang napatitulahan o nakuha sa pamamagitan ng free patent? Matagal na po nating tinatalakay ang tungkol sa free patent or pagkuha ng, kumbaga, ay grant mula sa gobyerno ng ating mga lupain. Andiyan na yung tinalakay natin yung judicial titling, tinalakay na din natin yung tungkol dun sa administrative titling, tinalakay na natin yung tungkol sa CLOA, ano pa ba, Attorney Cam? Yung mga residential patent, yung agricultural free patent, at napakarami na po nating natalakay tungkol sa mga lupain. Pero common at lagi-lagi at bumabalik-balik ang usapin sa naloko po kami, napatitulahan po ng iba ang property namin. Ay what if, no? Ang gobyerno naman ang nagsasabing, hoy, ibalik mo yan sa akin. Wala kang karapatan na magmay-ari ng lupang yan, no? So yan po ang tatalakayin natin tonight. At kung sakasakali, Attorney Cam, may ibang claimant pa ang property, maliban pa sa gobyerno. Ano nga ba ang mangyayari at kaninong karapatan ang mananaig? Dos compañeras. Kaya naman, if you have questions, no, ipadala po ang inyong mensahe sa DZRH TV4K livestream bilang comment sa YouTube. At syempre pa, Attorney Cam, saan pa sila pwedeng magpadala ng kanilang mga mensahe? Pwede po kayong mag-message sa amin. Live po kami sa Facebook. Hanapin nyo lamang po i-search, no? DZRH News, DZRH News Television, at DZRH Dos Compañeras Facebook page. Nagsusumigaw ang magandang kilay ni Attorney Cam. Nakachamba ng pagkikila si Nakachamba Attorney ng Cam. tama. Pumantay din. Tamang-tama. At Lunes na Lunes, tama ang kilay ni Attorney Cam. Pero maganda atin yan. Napansin ko nga sa TV. Kilay diba? is life, di ba? Yes, kilay is life. Magandang gabi po muna sa inyo, mga nanonood sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Sabi ni Gael Enriquez ay, buenas noches, todos ustedes. Ayan, tama ba ang sagot ko? Nakalimutan ko na ang mga napag-aralan ko kay Senyor Ubusan dyan sa UST. May Spanish 1 and 2 kami, Attorney Cam. Ay, may ganun Meron ba? din kaming Latin 1 and 2. Wow. Meron kaming Chinese Philosophy 1 and 2. Talaga? Meron kaming philosophy graduate kasi ako eh. Ayan. Shishi. Ayan. Iba yun. Dos compañeras. Magandang gabi din po sa iba pang mga nanunood sa atin. Abay, may nagpangalan na ng Alice Guo eh. Si Bernard Ignacio, ganyan din kay Emelita Serna. Gael, magandang gabi si Ramel Maluto, Rico Bagisi, Mami Belen Rivera, Tichi, Sanico Venta, magandang gabi po sa inyo. At Mierna de la Cruz, ganyan din Wilson Aldea dyan sa Zambales. Nakikinig din sa atin ang kanyang tatay na si Wilson Aldea Sr. dyan sa San Antonio, Zambales. Magandang gabi po sa inyo. Kay Ria Soto at Rodel Anasio, magandang gabi Jerry. Mirna de la Cruz at Magdalena. Naging Meron din kasing lugar Oo, Magdalena. Okay. Galing po yan sa may Gagalangin, Tondo. Magandang Ayan. gabi po sa inyo. At Clifford Castro sa may Cagayan Valley. Magandang gabi po. Naimbag Arabi, Ma'am Grace Recta, Kenneth Arevalo, gayon din Manuel Nonato. Sir, magandang gabi po sa inyo. Baka naman magselos si attorney, ha? By the way, ngayon, or bukas ba, Attorney Cam, yung second day ng bar exams? Oo Natapos nga. kahapon yung first day.
O baka Wednesday, hindi ko sure kung kailan pero not so Good sure. luck. Good luck po sa inyo. Dos Hindi na ba siya Compañeras. per per Hindi na siya weekly, week? Sa atin kasi parang isang buwang penitensya to eh. Tayo every Sunday, Every 4 Sunday. Sundays. Tas- Na ngayon ay sunod-sunod. Oo. Dumating pa sa punto, Attorney Cam, na 3 days lang ang exam every other day or in 1 week. Magandang gabi din po sa inyo. Eduardo Narvaez, Roxanne Cosa, Josephine Garimbao. Sabi nag-change po kasi ako ng schedule sa work kaya replay na lang ang siya nanunood. Ay sabi niya namimiss daw niyang panunood ng Dos Compañeras. Magandang gabi po sa inyo or good morning po sa inyo, Josephine Garimbao dyan sa Michigan. Gael, Irene Almodovar and syempre nanunood din sa atin si Tita Ami Miraflor Garcia. Yan. Dos Compañeras. Sino pa dyan, Attorney Cam, yung mga nanunood sa atin? Siyempre, batiin ko lang si Papa Will tsaka si Mama Jovita na nanonood din sa atin. Ganon din po sa nanonood sa atin sa mga cable channel sa DZRH News Television. Ayan, ang dami eh. Kaya mamaya na natin sila isa-isahin pa. Si Maricor Angeles at Jason Abalancia nanonood din sa atin. So meron din po tayong DZRH Malakas promo question tonight, true or false, Attorney Cam. Para sa ating Malakas question ngayong gabi, 500 pesos to. Sayang din yan. Oh. Baka naman. Ito, mababawi ng claimant ang lupa na napatituluhan ng iba sa pamamagitan ng reversion proceeding. Malalaman po ninyo ang sagot as we go along sa ating talakayan. Pero Attorney Cam, may good news muna before we pass for commercial dahil asahan po ang malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod. Anong sa susunod na linggo? Bukas na yun. Sa magkahiwalay na abiso, 155 ang tapya sa kada litro ng gasolina habang 130 naman sa diesel. Nagkaroon din po ng 140 na bawas or magkakaroon ng 140 na bawas sa kada litro ng kerosene. Ayon po sa Oil Industry Management Bureau ng DOE, bunso dito ng pagbaba ng demand mula sa China at Amerika. Dos Compañeras. At magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala, nakakasama pa rin po ninyo ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Tinatalakay po natin kung maaari ba bang mabawi ng gobyerno ang property na napatituluhan na ninyo sa inyong pangalan. What if ay naging 3 na ang partido, Attorney Cam? Oo. No? Pinatituluhan ng iba. Ikaw nagkiklaim ka. Tapos ang sabi ng gobyerno, hindi pa yan bahagi ng maaring maging pagmamay-ari ng pribadong individual. Naku, naloko na. Dos Compañeras. Relevant po sa ating talakayan yung mga probisyon ng ating Public Land Act. Kasi sa ilalim po ng Public Land Act, meron pong 2 paraan para ma-dispose ang public land sa pamamagitan po ng confirmation of imperfect title or incomplete title. Una, yun pong tinatawag na judicial confirmation, kung saan yun pong claimant ng property ay maaring mag-apply ng titulo or makakuha ng titulo sa isang unregistered land sa pamamagitan ng pagsasampa ng petisyon sa korte. Ito yung tinatawag na judicial titling. Ngayon, ay dahil tayo ay kumbaga as much as possible, 'di ba? Ayaw po natin na dumudulog sa korte, Siyempre, kukuha ka pa ng abogado. Yes. May filing fee. Ngayon may pinasimple na mga batas patungkol sa pag-a-apply ng titulo. Ito yung tinatawag na administrative legalization or administrative titling o sa pamamagitan po ng free patent na ina-apply naman sa Senro. Pwedeng umakyat sa Penro o kaya naman sa Secretary of Environment and Natural Resources, depende po sa sukat o laki ng property or lupa na ating a-applyan ng titulo. Dos Compañeras. Again, kapag po nag-a-apply tayo ng titulo ng property, kailangan nating patunayan ang mga circumstansya, Ang sinasabi doon sa ating
confirmation of imperfect title, no, sa ilalim po noon, yung bago pa lang, no, ay sabi din yung actual cultivation, possession and cultivation. Aba, actual occupation and actual cultivation, ibig sabihin, hindi ka lang nakaposisyon Posisyon, doon. nakapwesto. Ino-occupy mo talaga in the concept of an owner, no? May bagaman at ang requirement po ng batas ay hanggang 20 taon na lamang o kaya naman doon sa Attorney Cam sa residential free patent ay 10 taon na lang requirement. Still, no, dapat po ay actual kapag ka residential, actual na nakatira ka na doon at kailangan mo itong mapatunayan sa pamamagitan ng matibay na ebidensya na yung mga circumstansyang ito. Again, we go back to the ocean possession. Attorney Cam, ano na nga ba yung ocean Pag possession? Hindi po ocean. karagatan, ha? Oo, hindi po ito beach, ha? Pag sinabi ocean, ito po ay yung mga letra Oo. kung saan meron kanya-kanya po ibig sabihin. Ocean po, open, Lantaran, lantaran, hayagan, continuous, tuloy-tuloy, walang patlang. yes, exclusive, Ikaw lang, to the exclusion of others. notorious. Pamuna. Ay, Wrong spelling ka. ano yun natin, Manyera? Adverse. Adverse and ikaw lang. notorious. Adverse and notorious. Ba yan? Bagsak na sa spelling ako. Ano ba yan? Adverse and notorious. Notorious, Oo. oo. Ibig sabihin, kaya mo ito, lantaran ito at kailangan kaya mo itong ipaglaban, Ipaglaban. no? Mhm. Kahit kanino, no? To the exclusion of others. Walang iba. To the point na pag pumunta kung sino man, hinanap ka doon sa barangay nyo, ay, dyan po yan nakatira. Hindi yung Oo. nakahaba lang ang uso, ha? With Oo. specification na doon po yan sa kasunod nung malaking gate. Oo, notorious. Yun yung kilalang kilala. Kaya Oo. napipinpoint talaga Mm-mm. na, ito po yung may-ari niyan. At kapag ka sinabing, sabing ang may-ari daw nito si ABC. Hindi. Ang nakatira diyan si Attorney Cam, matagal na. O, di ba? So ganun po ang mga requirements sa kailangan patunayan. At syempre, napakahalaga, meron kang tax declaration. Dahil again, kahit pa ang tax declaration na hindi na matibay na ebidensya ng pagmamay-ari, ito naman ay indisya na meron kang ang interest sa property. Dahil unang-una, bakit mo naman babayaran ng tax ang property na hindi naman sa'yo? Diba? So pinapalagay na ikaw ay may interest sa property, kaya ka nagbabayad. Lalo na, no? Kapag ikaw pa ang nakaposisyon or umuukupa sa property. So ibig sabihin, sino pa ba naman ang magkiklaim niyan? Or kahit pa may magklaim, paano niya makiklaim na siyang nagmamay-ari niyan? Samantalang ikaw ang nagbabayad ng buwis sa ilalim ng iyong pangalan at ikaw rin ang naka-occupy dito. Take note, kailangan po ay occupation or possession in the concept of an owner ng isang unregistered land. Pagka sinabi pong, ay may titulo na ito sa ABC, nag-squat ka lang dyan, hindi po ito papasok doon sa mga sinasabi ng batas para na-qualified sa pagpapatitulo ng property. Ngayon, Attorney Cam, paano naman kapag may nanloko, no? Nagpatitulo, tapos may nanloko, no? Tapos halimbawa yung kapitbahay mo ang nagpatitulo sa property mo, kamalas-malasan, no? Dahil again, nung talakayan natin in the past, ano, yung kapitbahay ito naman ay for registration ng for residential free patent. Noong nag-survey, yung kapitbahay ang omiksena, bida-bida, Ang no? bibo-bibo. Ang Yan. bibo, ay ako po yan. Pinatira ko lang po dyan yung kamag-anak ko. Nagkaroon ng survey, no? Baka nilinlang pa or nilito pa si Kap. Ay, yun po talaga yung may-ari. Di syempre, napatituluhan na. Sa kasama-sama ang palad, ikaw ang nakatira, pero iba ang nagpatitulo sa iyong property. Kapag ganito ba, no? Wala kang problema, hindi mo kalaban ang gobyerno dito. Kung ito ay established na residential area, no? Wala kang problema doon. Ang kalaban mo lang yung claimant, no? Ay yung nanggoyo o ng loko, kaya napatituluhan niya sa kanyang pangalan ang property na dapat sanay sa iyo na. Pero sa pagkakataon, Attorney Cam, no, na hindi malinaw, say for example, isang akala mo, no, sinasaka mo, agricultural land po ito, no? Take note, ang makukuha lang po or malalagyan po ng titulo ay yung mga tinatawag na alienable
and disposable. Disposable. Kapag ka alienable and disposable, ito na po yung mga dineklarang kumbaga agricultural land, at yung agricultural land saka pa siya magsasanga into commercial, residential o kaya ay industrial, no? So lahat pong ito matapos maging alienable and disposable, nagiging agricultural at saka pa lang siya maaring ma-reclassify into residential, commercial or industrial. Dos Compañeras. Ngayon, no, paano yung lupa mo sinasaka pala, no? May nanloko ang sinasabi pinatituluhan ng kung sino man, kung sino man may interest sa property mo, dahil ngayon Attorney Cam, napakamahal ng lupa, no? Yun na nga lang property ni Attorney Harry Roque. Pagkano na ba yun? Bilyones yata ang halaga nun napakalaki ng halaga. I'm not so sure kung magkano, pero naging discussion doon sa subject ng investigation. Kasama itong tinatanong, no, ni si Attorney, sino ba yung, si Congressman Rog Gutierrez, tinatanong niya yung sobrang pagbalun ng property ni Attorney Harry Roque. Dos Compañeras. Ano nakita mo, Attorney Cam? Pero hindi po yan tinatalakay natin. Nabanggit ko lang, kasi kamahal-mahal, and definitely, marami ang nagkaka-interest sa lupa, no? O kahit pa sa lupa ng may lupa, no? Kaya nga po maraming mga umaangal ng, nangangamkam. Ito yung mga, mga term mo doon, Attorney Cam? Mga Gahaman. Oo. So, kapag ka po ganito, no, pinatituluhan or inaplayan ng free patent, Attorney Cam, inaplayan ng free patent, no? Yung pala may kakuntsaba kung saan na opisyal ng gobyerno, hindi naman po natin nilalahat, pero may mga ilan-ilan po na talagang lalagyan. Nalalagyan. Kaya may mga properties na nirehistro sa pangalan ng iba, samantalang wala silang kinalaman sa pag-cultivate or even hindi talaga sila nag-occupy ng property na ito. Dos Compañeras. So, nag-i-employ ng fraud, Attorney Cam, gumagamit ng mga panloloko. Kasinungalingan. O mga nagmamanipulate ng mga facts. Nagmamaniobra. Yan. Yan. Tapos, ginagawa ng mga peking dokumento. At yun ang sinasubmit para sa kanilang application. And eventually, dahil doon sa kanilang mga dokumento na ito, no, nakukuhanan ng titulo sa kanilang pangalan. Ang kawawa yung totoong nag-o-occupy at totoong nag-cultivate. Dos Compañeras. Ngayon po papasok yung approach, no? So paano ba? No, may mga iba kasi ang nagsasabi reversion proceeding. So maaalala po ninyo yung lumabas nung last week lamang yung tinatalakay yung Marcos Estate versus Marcos Estate versus PCGG at saka Marcos Estate versus Philippine Tourism Authority, no? Na sinasabi doon may mga portion doon sa lupa na i-title or ina-applyan ng title pabor sa mga Marcos na hindi talaga siya bahagi ng public, hindi pa talaga siya bahagi ng alienable and disposable dahil ito ay declared na national park. Dos Compañeras. At bibigyang discussion po natin yan later, ano. So kapag ka po ganito, no, ang estado may pagkakataon po na maari silang sumali sa kaso sa pamamagitan ng reversion proceeding, no? Sa reversion proceeding, ibig pong sabihin yung nag-apply ay at nakakuha ng title ay nag-employ ng deceit, no, para mapatituluhan ang property na pagmamay-ari pa ng gobyerno. Dos Compañeras. Doon nga panyera sa word na reversion. Bumabalik, no? na bigay na sa'yo, ibabalik pa, no? Ayun ang masakit. Kasi yung patent ay grant po ito. Ibig sabihin, binigay ito mula sa gobyerno. Ngayon, paano kung ikaw naman ang naka-occupy sa property and you have been occupying and cultivating the property for what?
20 years, no, prior to this, no. So ibig sabihin, kung tutuusin dahil doon sa confirmation of imperfect title doon sa bagong batas, qualified na ako dahil 20 taon lang ang requirement. Hindi kagaya dati dapat occupy 30 years. In fact, Attorney Cam, before that, dapat 1945 occupant ka na. So nagkaroon lang ng mga amyenda hanggang sa napaunti hanggang naging 30 hanggang sa naiksian pa ng 20 years, no? Paano kung ikaw yung occupant? Tapos ang gobyerno nag-reversion proceeding. Nako. Paano ka ngayon, no? Take note po na sa reversion proceeding, ibinabalik kanino? Sa gobyerno. Yan. So yun po ang danger ngayon sa'yo. So ano naman ang gagawin mo? Dos Compañeras. Kapag ka pribadong individual po ang unang nakasampa ng kaso, pwede po kayong yung ordinary civil action for cancellation, no? Cancellation noong nullification and cancellation of the original certificate of title o kaya naman yung patent, no? Pwede po ninyo ito. Or kung halimbawa application pa lang, syempre, tutulan nyo na. Kaya again, yung role ng mga marites. Labas mga marites. Yes. Ayan. O kaya yung mga bulletin board, no? Alam ko na tamad tayong tumingin sa mga bulletin board. Pero dapat po, kapag pumunta tayo sa barangay o pumunta tayo sa syudad o sa munisipyo, yun pong mga announcements doon, pwede po ninyong tingnan. At baka mamaya, yung property na pala ninyo, kinatitirikan ng bahay ninyo, may iba na palang applicant kasi meron po yung posting requirement para matiyak, no? Na walang fraud na ini-employ. Yes. Magkaroon ng, kumbaga, kung nagpa-participate ka, maituturo mo kaagad. Bago pa ma-issuehan ng patent, pabor dito sa nanloloko na ito, nasabi mo na kagad, hindi po totoo yan. Ako po talaga ang nakatira dyan sa property na yan at imposible po siyang magkaroon ng karapatan dyan dahil ako na po, dyan na po ako ipinanganak, dyan po ibinaon ang pusod ko. Diba? Kaya nga, Panyero, diba, alam niyo po ba na ang Tagalog ng notice ay pansinin? Oo, yan, diba? Pansinin nyo yung mga nakalagay dun sa mga yung mga post na mga sa barangay, yes, sa munisipyo, yan, pansinin nyo. Akala natin wala itong halaga, pero baka mamaya pati property nyo, isinusubasta na pala doon dahil hindi kayo nakabayad ng buwis pero hindi nyo pinapansin. No? So mahalaga po ang mga notices na ito na nakalagay dyan sa bulletin board ng munisipyo at ng barangay. Dos Compañeras. So yun, dalawa po magkaiba po yung dalawa ha. Ang approach po ng Estado through the Office of the Solicitor General or ng Director of Lands, no, ang nagre-represent po sa kanila ay yung Office of the Solicitor General ay reversion. Ibig sabihin, babalik sa gobyerno ang pagmamay-ari ng property. Ibang usapin, kapag kasi Attorney Cam ang nagoyo ng kapitbahay, ang action niya ay hindi reversion. Bakit? Kapag ka-reversion, ibabalik sa gobyerno. No, diba? Kaya Attorney Cam, papanalify mo. Actually, ito ay in the form of parang reconveyance o pagbabalik sa may-ari. Because, again, sinasabi mo na, hindi yan ang tunay na may-ari. Ako po. No? Ako ang occupant. Ako ang nagko-cultivate. Ako po ang may-ari. Ako po ang may karapatan sa property na ito. Dos Compañeras. Ayan. So, I hope malinaw po ito, no? Dahil nandyan ang sagot sa ating malakas promo question. Yes. Sa mga nagtatanong ba, yung notice to the public, no, yung abiso sa publiko. Inibigyan ka ng abiso. Kalatas. Ay, pinahirap ko pa. Ay, kalatas pa niya. Announcement. Sa akin, abiso lang yung abiso sa abiso, publiko. Ayan. So, dapat magaling ang mga mata. Sharingan, gamitan po ninyo yan. Importante. No? So, maganda po na tayo ay aware, no, sa mga ito. Imagine mo, nasubasta na pala yung property mo. Wala ko lang kamali. Napatituluhan na ni kumare o ni kumpare. Tapos nung nalaman mo, ang final mo, reversion proceedings, di ba? Sabi mo, ibalik nyo sa gobyerno. Hindi. Balik mo sa'yo. Diyan po ngayon pumapasok din yung pagkakaiba kapag kayo nag-apply ng free patent. Pag nag-apply kayo ng free patent, sinasabi nyo, gobyerno ang may-ari nito, pero pwede bang i-grant nyo na sa akin? Unlike
when you go to court, although of course ayaw natin na pumupunta sa korte dahil mahal ang abogado, no? Mahal ang filing fee at mahaba-habang proseso. Abay kapag ka po dumulog tayo sa korte, ang sinasabi natin, "Oy, judge, ang tagal ko nang nagmamay-ari nito. And therefore, issuehan mo na nga po ako ng title." No? So ganun po yung claim mo when you go to court. Yes. Pero kumbaga ay pareho lang din po ang epekto nito, except na no, kapag ka po ganito, abay syempre yun sinasabi doon na ikaw na ang may-ari. At sinasabi kung ibang tao ang nag-apply dito sa property nito, ang ground mo no para magreklamo is that ako na ang may-ari nito, wala kang karapatan. Hindi sa pangloloko. Hindi pangloloko ang ground. Doon po sa reversion, ang batayan ng inyong or basis ng inyong reversion, yung action for reversion ay ang fraud na ginamit nitong nakapagpatitulo. Sa Judicial titling. sa nullification and cancellation of transfer certificate or of original certificate of title or patent, no, ang sinasabi po ninyo doon, matagal na ako dyan, no, therefore segregated na yan, and therefore kahit pa wala akong title, abay wala nang kapangyarihan ang Department of Environment and Natural Resources na ibigay pa sa inyo yan dahil ako na ang nagmamay-ari ng property na ito, bagaman at wala pa akong titulo. Dos Compañeras. Kaya din, hina-highlight natin yung fact na kailangan po nating magpatitulo din. No? Given the fact na napakarami na pong batas na mas pinagaan no, ang pagpapatitulo ng property. Dos Compañeras. Ayan. So, Attorney Cam, first question. Ito may question dito. Ayan, sabi niya, kung halimbawa po, no, meron ka pong EP, pwede mo po ba itong isangla? Ayan po, no, dahil emancipation patent, yan po ay titulo na proof ng pagmamay-ari. So, po pwede naman po na maisangla itong itong mga na-issue ng gobyerno ng emancipation patent. Pero just to make sure, no, kasi yung mga iba po ito sa CLOA, kasi yung CLOA naman din po ay kailangan double check nyo kasi si CLOA ay inisyu ng gobyerno pero babayaran po ng paunti-unti yan di ba? Pero ngayon, di ba? Wala na. Pero yan may mga prohibition pero hindi kasama sa prohibition yung collateral naman ito, Panyera. Bawal po generally, no? Kapag hindi pa, kasi hindi, ang tagal kasi nung noong implementing rules, no? Yung IRR. Noong bagong batas na yung mga emancipation patent and CLOA ay libre na, no? Kasi ang history po nito, no, nag-umpisa sa emancipation patent, pagkatapos nag-issue si yung CARP. Yung CARP, Comprehensive Current Reform Program. So may mga CLOA. Na na-issue rin po. Yes, no? Tapos mas medyo pinahaba yung period ng pagbabayad, ina-amortize pero maaari pa rin mabawi ang maraming mga nangyayari. But eventually, yung mga may utang, kinundo na po ng gobyerno, pero wala pa pong kondisyon. Kasi dati, 10 years, bawal mong ibenta o isubasta. Holding period. Basta may hindi mo pwedeng hatiin. In fact, hindi mo pwedeng hatiin. I-subdivide. At saka ito ay dapat mo munang mabayaran ng buo. But with the new law, we don't know yet kung ano yung mga detalye nitong bagong batas na ito. Dos Compañeras. So sa mga CLOA, wait lang. Antay-antayin nyo lang muna. Kasi alam nyo po, pagkagagawa nyo ng mga dokumento dyan na to circumvent kung ano yung nakasaad sa batas, baka po magka-problema ang buyer later on. Kasi take note, meron po yung mga clearances, no? Mula pa sa Department of Agrarian Reform. Ayan. So, thank you very much, Attorney Cam. Merong question dito. Ano po ang gagawin namin kung kami po ang nakaposisyon sa lupa pero po iba po ang lumalabas sa survey na ginawa po sa amin? Kanino nakapangalan? Ang unang tanong dyan, kanino po nakapangalan ng tax declaration? Kasi yung tax declaration ang magsasabi na, ikaw nga ang may interest, no? May pagkakataon lang na pareho kayong may hawak na tax declaration. Tingnan natin sino ba ang mananaig. Dapat masuri po ninyo, no, yung totoo ba ang tax declaration nito. At the same time, syempre, kung sino ang nakaposisyon sa property. Maganda po na since na-discover na din naman ninyo na naideklara ito under a different
claimant, patunayan po ninyo agad, no? Punta agad kayo sa sendro at patunayan po ninyo kaagad na, oy, kami po, narito po ang aking mga papeles na nagsasabi na ako po talaga ang naka-occupy sa property na ito since 19 forgotten. Napakahalaga po yan kasi yung requirement po na 20 years ay kailangan pong ma-establish ninyo. Dos Compañeras. Next, Attorney Cam. Ito, anong gagawin po kung halimbawa po nakapag-issue po ng EP or CLOA pero hindi naman po sila talaga ang may-ari, no? Ayan. Sana Ayan. pumapasok. So again po, no, kung halimbawa kayo po, no, na-violate po ninyo, Parang ito, Attorney Cam, ay kumbaga ay o mali yung beneficiary, 'di ba? Na mali ang beneficiary, naging recipient. Kasi panyera, no, parang parang pwede silang mag-file ng Protest. revocation, tsaka of the order or cancellation of the yung OCT based or yung EP or CLOA based on yung fraud na nangyari na panloloko at saka yung panlilinlang na nakuha doon mismo, no, o yung pinasa na doon sa petisyon. Kasi pag kayo po ay kukuha ng CLOA at saka EP, may mga form po yan na pipirmahan and may mga petition po kayo na ipapakita doon po sa office, hindi officer, pero ang tawag doon, panyera, doon sa mag-check or mag-review ng inyong petition. Yan. Okay. Dos Compañeras. Nagpatulong kami sa lawyer ng tita ko para patitulo sa lupa na share ng mama ko sa mana. Naloko po kami kasi sa tita ko po na ipangalan lahat ng titulo ng lupa. Okay. Ay, patay na ito. Naku! Delikado. Ngayon, Delicates. naglapit po kami sa lawyer. Ang tanong agad, anong ebidensya? Parang kami pa po ang nagloko sa mama namin. Ano po ang pwedeng gawin? Actually, normal, regular po sa abogado na kapag lumapit kayo sa kanya, ay ano po ang ebidensya ninyo? 'Di ba? Kasi ang pagpunta po sa korte ay hindi lang labanan ng talino at galing sa batas. Labanan po ito basically ng mga ebidensya. Yes. So useless po na dumulog kayo sa korte kung wala kayong ebidensya. Kaya napakahalaga po ng tanong ni attorney sa inyo na ano ang ebidensya ninyo. So ano nga po ba ang pwede ninyong maging ebidensya kapag kaganito? Syempre, kumuha po kayo ng birth certificate ng mama ninyo. At the same time, yung death certificate ng lola ninyo. At saka birth certificate ng, para ma-establish, no? Para po ma-establish na kayo, na ang mama ninyo ay kapwa tagapagmana. At syempre, kumuha din po kayo ng yung trace, yung history ng property kung paano na ilipat. Kasi malamang, Attorney Cam, no, kung either ito ay mayroong waiver o kaya nag-execute ng sole heirship, no, na dineklara siya lang ang tagapagmana, o kaya merong waiver o kaya deed of sale or donation. So tingnan po ninyo, i-check po ninyo kung ano ang pinag-ugatan, kung paano na iparehistro doon sa nanay ninyo, sa tita ninyo or kapatid ng nanay ninyo ang property. And based on that, no, kapag nakolekta na ninyo, yun po ang pwede ninyong labanan o sa sinabing nag-waiver, hindi kami nag-waiver dyan. In fact, narito. In fact, yung pirma dyan, mali yan. Hindi yan pirma namin. O kaya deed of sale, hindi po kami nagbenta niyan. Yung deed of sale po, yung pirma dyan sa deed of sale, hindi po totoo yan. O puntahan ninyo si attorney na nag-notarize. Dahil unang-una, kapag ka nagpapanotarize, a-appear doon sa presensya, no, ng abogado na nagnotaryo. So mahalaga pong maging at syempre, kung halimbawa nagkaroon nito ng affidavit of sole heirship, imposible po. Narito po, pang ano po siya, pangalawa po siya, ako po yung panganay. Di ba, na-establish mo ng kagad na wala siyang karapatan na solohin ito dahil tagapagmana ka rin or ng nanay mo ay tagapagmana rin. Dos Compañeras. Attorney Cam, ibitin mo before we pause for commercial. May question dito, kami po ay na-issuehan ng CLOA. CLOA naman ito, sabi niya, pwede po bang mailipat yung award kung namatay po ang awardee? Yan, okay. Tapos ito, Attorney Cam, very relevant sa ating question tonight. Halimbawa, may lupa kami na may tax declaration na matagal na, pero may iba pong nag-apply ng title sa lupa. Paano po namin ito babawiin? Yan po at iba pa ang ating tatalakayin sa ating pong pagbabalik. Pero ang ating pong DZRH Malakas Promo Question, Attorney Cam. Sa mga gusto pong manalo ng 500 pesos, sagutin ang katanungan true or false, mababawi ng claimant ang lupa na napatituluhan ng iba sa pamamagitan ng reversion proceeding.
magpadala po bilang private message sa amin sa DZRH Dos Compañeros Facebook page at pipili po kami ng isang mananalo tonight. Of course, your answer, your name, at kung nasaan po kayo, pwede nyo na rin isama yung GCash number. But si Attorney Cam po ay mag-message sa inyo kung paano nyo marireceive ang inyong premyo. Magbabalik pa ang programang Dos Compañeros. Ilan po muna mga paalala. Kami pa rin po inyong mga nakakasama tonight, ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Compañeras. Dos Compañeras po, kasama pa rin mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. At before we pause for commercial, Attorney Cam, the question was... Nako, para sa malakas muna natin, Ay, ha? malakas muna. Ay, Oh. nako, ang dami sumasagot ng Mali. true. Loko ka. Ano sasagot ng true? Again po, pag reversion proceeding sa gobyerno, Yes. nakino-confirm na ang Ah, gobyerno nagmamay-ari nito. Oo, So kung ikaw ay claimant, ay malaking problema sa iyo to. Oo. Kung ikaw yung actual occupant, no? Mm-mm. So pwede ka pong sumali. Yan, kaya dapat alerto ka. Yun. Dos Compañeras. Next, Attorney Cam, yung question mo before Sa we pause for question, commercial. eto, meron po kaming CLOA, pwede po bang mailipat ang award kung namatay na po ang awardee? Okay, siguro award na CLOA, yes po, pwede po Sa yun. mga Pero qualified beneficiary. yes, immediate member of the family po, in the event na mamatay po yung holder, ng CLOA. Tsaka yung mga successor in interest niya, pero dapat po mag-comply po dun sa 10-year holding period. Yan, importante pa rin yun. Hindi pa siya nawawala eh. Yes, wala pa pong, I'm sure dahil libre na ito, all the more, mas magiging stricto ang batas. Yes. Attorney, kung halimbawa may lupa kami na may tax deck, matagal na, pero may ibang nag-apply ng title sa lupa, paano po naman babawiin? Syempre, mag-action for declaration of nullity of free patent po kayo, kung ito po ay via free patent. O kung halimbawa naman po, ay may nagpipresent sila ng mga dokumento, isa rin po sa mga option ninyo kasi, ay magpa-quiet kayo ng title. Anong ibig sabihin to? Halimbawa, may mga peking deed of sale ko, magpa-quiet kayo ng title. Yung maipakita po ninyo. By title, that means hindi po yung titulo na physical title, ha? It means yung equitable title, yung karapatan nyo. Papakita ninyo na ikaw ang may karapatan or kayo may karapatan, and therefore, ideklara lahat ng anumang dokumento na from the time na quiet, from the time of yung nagkaroon ng pagdinig hanggang pabalik, na lahat ng dokumento nag-i-exist patungkol dito sa mga peking dokumento na nagsasabi na may claim sila dito, ideklara na walang biso and unenforceable o mga peke ito dahil ikaw, malinaw na ikaw ang may karapatan sa property. Ayan. Dos. Pero kung meron pong pagdinig, ay makisali po kayo, kontrahin na kaagad ninyo. Opposition, Dahil syempre, kailangan po ninyo dito patunayan na siya ay walang karapatan at nasa iyo ang lahat ng karapatan, over the property. Dos Compañeras. Ibang usapin, Attorney Cam, dahil pasensya ka na ha, mayroon kasi dito yung question niya ay property, 97 years old na at ang pakibasa mo nga, malabang mata ko, si Lendy Templatura Cabelis. Dahil So these are Dos Dos Compañeras ba yan? Compañeras, oo. Ito, ang question po, ayan makinig. Si Lendy, Attorney, paano po yan? Tinirahan namin ay simula pa po ng mga lola namin, ay sinasabing parke po at walang titulo. Pero, ang lola ko po ay namatay 97 years old. At ngayon po, ang mama ko ay 75 years old na. At kami po ay nasa 50 plus pa lang po ang panganay namin, Paano po ba mapapatituluhan ito? At bakit po maraming nakakabili ng mga mayayaman itong mga nakaraang taon lang po? Kung talagang ito ay parke naman po, paano po nabibili ito ng mga mayayaman? At ngayon po, ba't ngayon po ang mabibili nila ay binabakuran na nila? Okay. Sana po masagot niyo po ang aming katanungan. Salamat. Okay, in relation to that, yung question ni Jocelyn M, itatanong ko lang kung yung lupang minana namin sa mga magulang namin, may tax declaration kami, pero wala pong title. Ang problema, ina-applyan po namin ng title, pero ayaw kami bigyan ng certification kasi daw po timberland po ang lupa, samantalang malinaw naman po sa tax declaration na agricultural land. So ang question dito, alin ba yung mananaig, yung tax declaration o ang DNR? Actually, may batas po kasi tayo, na yung mga parke, timberland, military reservation ay pagmamay-ari po, mga lupa
land of public domain. Ibig pong sabihin kapag land of public domain, ito po ay inalienable and indisposable. Kapag ganito, Attorney Cam, hindi siya pwedeng patituluhan ng kung sino man. No? In fact, ito po ay kasama sa naging issue doon sa Estate of Marcos versus PCGG at saka ng Philippine Tourism Authority, yung Poway Lake, Attorney Cam, surrounding that, meron din golf course, yun daw ay bahagi ng national parks, and therefore merong batas na patungkol dito, and therefore mali na mapatituluhan ito sa pangalan ni yung heirs of Marcos, kasama dito si Senator Amy Marcos and the rest. So ngayon inaantay natin ang magiging aksyon ng gobyerno dito, but of course with the president, yun na lang ang aalamin natin kung paano ang susunod. Dos Kumpani. Ngayon, kung itong sa question ni Lendy, again, yung pong national park ay hindi po subject ng incapable po ito ng private ownership. Hindi natin alam kung ano ang sitwasyon, but definitely pwede po ninyong i-check, no? Kung merong declaration nga na ito ay bahagi ng national park. Kung hindi, pwede po ninyo itong applyan ng titulo. Dos Kumpanieras. At sa question yung bakit marami nakakabili ng mga mayayaman daw? Ay hindi po naaabot ng pag-iisip namin yung kayang abutin ng pera. Oo. Dahil may pera po sila, talagang may kakayahan sila para bumili. Pero supposedly, mali dapat po ito. Mali po dapat yun. Yes. Kasi po ang parking nga po, again, hindi po ay pinapatituluhan. Dos Kumpanieras. Si Apolinario Madrisa, meron daw siyang binili na lupa, pero wala namang question, Attorney Cam. Ngayon, yung question ni Abeliano tungkol sa namatay na asawa, meron po kaming previous episodes on that. Magandang gabi sa iyo, Nato Tipasya ni Kasi, Eds Maglakas, Ruth, ano ba yun? Nabulala? Ruth Abeliano, at Joey Barbecho, Wilfredo Sinense. Ang bilis ko kasi magsalita. Moonbeats. Mamadali na si Panyera kasi malapit na matapos yung oras. Mag-aras si pa kami ng winner. Dos Kumpanieras. Okay, Attorney Cam, dami pa nating hindi nasagot ng mga questions, no? Pero again po, no, kung ang issue po ay tax declaration, as sinasabi, hindi ito, by the way, no, yung sinasabi nitong si Jocelyn M, the fact na nandun po sa tax declaration ay ito ay agricultural, ay hindi po yun ang basihan. The basis is, ano po yung actual na classification? Take note, it is only the President of the Republic of the Philippines that can classify a land into alienable and disposable. Unless, of course, merong appropriate na batas na in-sponsor ay ipinasa ng ating Kongreso, no, para ideklara na alienable and disposable ang property. So hindi po yung actual use ng property ang determining kung ito ay alienable or pwede mong pataytalan. Ang titingnan po ninyo yung actual na classification ng lupa. Dos Kumpanieras. Pero pumosisyon pa rin kayo kasi later on kapag ka po nagkaroon ng reclassification, at least na-establish na ninyo yung occupation. Nakaupo kayo nandun, meron kayong preferential right. No? At nasabi na ninyo, matagal na kami dito. So the moment na deklara siya na alienable and disposable, nakaabang ka na. You can apply because na-establish mo na, nakatagal-tagal mo na. Huwag po ninyong iwawala yung tax declaration ninyo. Dos Kumpanieras. Sa ating tanong, Attorney Cam. Para sa ating malakas question, true or false, mababawi ng claimant ang lupa na napatituluhan ng iba sa pamamagitan ng reversion proceeding? Ang sagot po ay false. Bakit? Kasi sa gobyerno po ito. In essence, no, yun pong gobyerno ang pinapatunayan na gobyerno ang pagmamay-ari dito. At kung gusto mo mag-claim, mag-a-apply ka ng panibago. At kailangan patunayan ang lahat ng requirements at na-qualified ka para mag-apply. Dos Kumpanieras. Ang sumagot po ng false, marami pong sumagot ng true pero marami ding sumagot ng false. Mas marami yung true, Attorney Cam. Congratulations sa iyo, taga Pangasinan, Jane Aquino. Congratulations sa iyo. Ipapadala po ni Attorney Cam ang inyong napanalunan. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin tonight. Kasama po namin sa kabilang side si Billy Domingo. Kami po ang mga panyaran ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Ang Tabayanan po ang susunod na programang Lunas at Lunas Extension para sa mga mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan. Para po kami sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Dos Kumpanieras.